Sinabi nila sa akin na diligin ang mga halaman at doblehin ang paggandado ng mga pinto na parang ako'y katulong na maaasahan, pero hindi isasama. Matanda ka na para sa mahabang lipad, Lola. Bahala ka na sa bahay. Yan ang sinabi nila bago umalis sakay ng malaking itim na van. Tumatawa tungkol sa mga dalampasigang Griego at sariwang pagkaing dagat. Hindi nila nakita ang mukha ko nang umalis sila. Hindi ako nagsalita, nagpaalam lang sa kamay. Pero kinabukasan, natagpuan ko ang mga ticket nila sa mailbox ko. Nasa sobre pa ng travel agency, hindi pa na-stamp. Tinitigan ko yon ng buong minuto na parang problema ng iba. Departure sa loob ng 3 araw. Athens, 2 matanda, 2 bata, magkasamang upuan. Wala ang pangalan ko. Siyempre, wala. Dinala ko sa loob, inilagay sa kitchen table, at nagluto ng tsa. Ganyan ang ginagawa sa edad ko kapag may sumuntok sa dibdib. Magsatsaa ka at hihintayin mong tumigil ang panginginig ng kamay. Pero hindi tumigil. Nanginig pa rin nang abutin ko ang lumang address book at mahanap ang numero ng agency. Gusto kong i-cancel ang mga ticket na to, sabi ko. Nagulat ang babae sa kabilang linya. Pwede pong tanungin bakit, ma'am. Hindi, sabi ko, ay cancel mo lang. Tahimik, tapos magalang, halos takot, sige po. Isinulat ko ang confirmation number. Nagluto ako ng isa pang tasa ng tsaa. Umupo sa armchair kung saan ko inuugoy ang anak ko noon, at tinitigan ang sala. Nandoon pa rin ang larawan ng asawa kong si Pablo sa mantol. Bata pa, ngumingiti. Namatay siya 20 taon na ang nakalipas. Kung nandito siya, hindi niya hahayaang mangyari ito. Marami na akong naging bagay sa bahay na to. Asawa, nurse, sekretarya, tagaluto, tagaayos ng sira na laruan at nasirang puso. At sa nakalipas na dekada, lola lang, hindi na Elena, hindi na ina. Presensya lang sa background, tahimik at sumusunod. Akala nila upo akong tahimik at maghihintay ng updates. Mga laawan ng asul na langit sa family chat. Mga mensahe na, miss ka namin. Sana nandito ka. Alam na nilang hindi nila balak akong isama. Tinitigan ko ulit ang mga ticket na na-cancel. Tapos binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang pasaporte ko. Valid pa rin. May mahigit $12,000 ako sa savings account. Ilang libo pa sa bonds. Walang utang. Walang umaasa sa akin. Wala na. Nag-book ako ng flight. Athens, isang upuan sa Aisle. Tapos tinawagan ko ang kapitbahay kong si Carla at tinanong kung makakadilig ba siya ng halaman. Sage, 8. Saan ka pupunta? Tanong niya. Maliit na biyahe lang, sabi ko. Nag-empake ako ng isang maliit na maleta, komportableng sapatos, pinakamagandang scarf ko, at yung navy blue na damit na hindi ko nasuot mula pa sa libing ni Pablo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil pinapangit ako at nakalimutan ko na magsuot ng kahit ano na magpaparamdam sa akin na matapang. Sa gabi bago ang flight ko, umupo ako sa porch. Tahimik ang kalye. Mahinahon ang hangin na naglalaro sa EV. Naisip ko kung ano ang sasabihin nila pag natuklasan nila. Baka tumawag sila. Baka hindi. Wala akong pakialam. Sa unang pagkakataon, hindi ako naiwan. Dumating ang umaga ng mahinahon. Kinandado ko ang pinto, nag-iwan ng note kay Carla, at dahan-dahang bumaba ng hagdan, pero may layunin. Hindi ako lumingon. Tumingin ang gate agent sa pasaporte ko. Tapos sa akin. At ngumiti ng ganoon ang ngiti ng mga bata kapag nakakakita ng matanda na nag-isang naglalakbay. Enjoy your flight, ma'am. Hindi ako sumagot. Naglakad lang ako, isang kamay hawak ang hawakan ng maleta. Ang isa hawak ang boarding pass na parang panangga. Halos 30 taon nang hindi ako lumipat. Maingay ang airport, metallic, puro salamin at anunsyo at mga taong magkakabit na buhay. Pero dumaan ako na parang kabilang ako. Dahil ang pagkukunwari na kabilang ka ay kalahati ng laban. Natutunan mo yon kapag matagal ka ng tahimik na hindi nakikita. Sa eroplano, umupo ako sa aisle seat. Tahimik habang inilalagay ng iba ang bag sa overhead. Walang sumakop sa katabi ko hanggang sa huling sandali. Tapos isang lalaking mid-negatibo 30S, may singsing sa kasal, tahimik na mata, naupo ng may buntong hininga. Mahabang biyahe. Tanong niya habang nagtatatsi. Sapat na mahaba, sabi ko. Ngumiti siya, tapos iniwan akong mag-isa, na pinahahalagahan ko. Natulog ako sa karamihan ng flight. Yung tulog na hindi malalim pero kailangan. Yung nag-iingat na hindi maging galit ang lungkot. Pagkagising ko, nasa ibabaw na kami ng Mediterranean. Tumingin ako sa bintana. Walang katapusang asul. Doon ko na-realize na totoo ngang ginawa ko. Hindi ako nandito para mag-sightsee. Hindi para sa mga larawan.
Nandito ako dahil sinabi nilang huwag akong sumama. Sa airport sa Athens, mas mabagal ang galaw ko. Iba ang init, kahit sa loob. Sumakay ako ng taxi patungo sa maliit na pension sa side street. Walang karilagan, pero malinis. Tinawag akong madam ng babae sa desk, na parang may ibig sabihin pa rin. Sa kwarto, inilagay ko ang maleta sa dingding at umupo sa gilid ng kama. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang ang tiled floor ng matagal. Hindi laging luha ang lungkot. Minsan, tahimik lang na pag-upo, pag-iisip sa lahat ng kaarawan, at pista ng umiti ka kahit hindi ka gusto. Naglakad ako ng gabing yon, hindi malayo, ilang block lang. Nakahanap ng maliit na panaderya. Nag-order ng tinapay at olibo. Mabait ang waiter. Hindi niya ako minadali. Kumain ako ng dahan-dahan nang hindi tumingin sa cellphone. Wala namang naghihintay ng update mula sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Iba ang liwanag dito, mas malambot. Binuksan ko ang shutter at pinapasok ito. Tapos ginawa ko ang hindi ko ginawa sa maraming taon. Naglagay ako ng lipstick, konti lang. Yung kulay na suot ko noon, bago maging beige, at humingi ng paumanhin ang lahat sa buhay. Tinanong ko ang front desk ng rekomendasyon, hindi tourist spot. Tahimik na lugar, sabi ko. Isinulat ng babae. Subukan mo ang Anafiotica, sabi niya. Matanda, tahimik na tahimik. Kaya pumunta ako. Puting bahay, paikot-ikot na eskinita. Pusa na natutulog sa pintuan. Bulaklak at sira na paso. Lahat mabagal at matigas ang ganda. Naglakad ako hanggang masakit ang paa. Tapos umupo ako sa stone bench at umiiral lang habang dumadaan ang mga batang mag-asawa na masaya at maingay. Walang tumingin sa akin. Walang nagsabing matanda ako. Walang nagsabing manood na lang ako ng bahay. Naisip ko ang apo kong si Amelia, 16 na, laging nagpapadala ng filter at larawan na nakalabas ang dila. Naitanong ko kung ano ang sasabihin niya kung makita niya ako rito. Baka matawa, baka i-roll ang mata. Kinuha ko sa bag ang postcard na binili ko kanina. Hindi ko planong magsulat, pero gumalaw ang daliri ko. Mahal kong Amelia, hulaan mo na saan ako. Greece. Mas asul ang dagat kaysa sa maisip mo. Sana maayos ka. Mahal kita, Lola. Hindi ko sinulatan ang anak ko o ang asawa niya. Hindi nila kailangan malaman. Malapit ang post office sa isang cave. Inilagay ko ang card, nag-order ng kape, ininom ng dahan-dahan. Tulad ng ginagawa ng nanay ko sa umaga kapag tahimik ang lahat. Sa gabi, sa kwarto, napansin kong humuhuni ako ng lumang awitin. Yung kinanta ni Pablo habang nag-aahit. Matagal ko nang hindi naiisip. Hindi ako bata. Hindi ako lalong matapang. Pero sa wakas, nasa lugar ako na gusto ko. May halaga yon. Hindi ko planong makipagkita kanino man. Hindi yon ang punto. Pero may sariling timing ang buhay. At bihirang magpaalam bago magsimula. Nangyari ito sa almusal 2 araw pagkatapos ng pagdating ko sa Athens. Nakaupo ako sa maliit na mesa malapit sa bintana. Umiinom ng kape at naglalagay ng mantikilya sa tinapay ng may higit na pag-iingat. Sa kabilang mesa, nakaupo ang isang babaeng halos katulad ko ang edad. Pilak na buhok na nakabun na walang kalokohan. Matalimang mata kahit may half-moon glasses sa ibaba ng ilong. Sobra ang mantikilya mo, sabi niya, hindi masama ang loob. Tumingin ako ng bahagyang natatawa. Mas mabuti kaysa kulang. Tumango siya. Tama yan. Doon nagsimula. Rosalia ang pangalan niya. Retiradong prinsipal mula sa Lyon. Nag-iisang naglalakbay katulad ko. Balo, dagdag niya na parang karaniwang selyo sa pasaporte. May tuyong kumpiyansa siya na parang magandang pabango. Hindi nakakabigla, tahimik lang na naroroon. Nagsimulang maglakad kami ng magkasama. Hindi malayo, umaga lang sa tahimik na kalye. Nagustuhan ko kung paano niya napapansin ang mga bagay. Hindi ang postcard landmarks, kundi ang detalye. Nasira na shutter na nilagyan ng lilac na pintura. Aso na natutulog sa tabi ng estatwa. Hindi niya sinusubukang kunan para sa social media. Tinitingnan niya lang. Talagang tinitingnan. Sa tanghalian, umupo kami sa ilalim ng teres na may ubas. Umiinom ng malamig na puting alak. Nagkwento siya tungkol sa mga estudyante niya. Ang mga pasaway na lihim niyang gusto. Nagkwento ako tungkol sa hardin ko sa bahay. Kung paano hindi kailanman sumusunod ang mga kamatis, kahit gaano ko kaingat kausapin. At ang pamilya mo? Tanong niya. Tumigil ako. Maayos sila, sabi ko. Akala lang nila matanda na ako para maglakbay. Bahagyang tumingis ang mata niya. Sinabi nila yon sa'yo. Tumango ako. Hindi siya nag-react ng malaki. Uminom lang ng alak. Nandito ka, sabi niya. Kaya mali sila. Gabing yon,
Hindi ako makatulog. Nakahiga ako, tinitingnan ang kisame. Iniisip ang mga taon na nanatili ako sa linya ko. Ang mga kaarawan na niluto ko, pero hindi ako umupo para kumain. Ang mga biyahe na binayaran ko, pero hindi ako inimbita. Gaano kadalas ko sinabi sa sarili, abala lang sila, o kailangan mo rito. Pero hindi naman ako kailangan. Hindi talaga. Lampas sa pag-aalaga, paghahanda ng pagkain, maasahang presensya. Kinabukasan, kumatok si Rosalia sa pinto ko. May mapa siyang nakatiklop sa ilalim ng braso at kislap sa mata. Florence, sabi niya. Hindi malayo. Matagal ko nang gustong makita ang Uffizi. Ako. Nagdalawang isip ako. Bakit hindi? Sabi ko. Nag-book kami ng train tickets ng hapon na yon. Dalawang babaeng mahigit 70 ang edad na bumibili ng one-way seat na parang estudyante sa bakasyon. Tumawa kami tungkol doon habang nagdi-dinner. Kahit may bahagi pa rin sa akin na parang matigas na kalamnan na hindi sanay gumalaw. Gabing yon, may mensahe ako mula sa manugang ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang boses niya. Na-check mo ba ang hardin? May problema ang sprinkler system lately. Hindi. Kamusta ka? Hindi. Nasaan ka? Hindi ako sumagot. Sa halip, nag-empek ako. Maingat na tinupi ang navy dress, binabalot ang pearls, iniroll ang sapatos sa plastic bag. Lumang ugali mula sa maraming taon ng praktikal na paglalakbay. Mabagal ang galaw ko, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pag-enjoy. Sa sulok ng kwarto ko, may maliit na vase ng sariwang daisy. Regalo mula kay Rosalia. Dahil mukha kang taong nagpapahalaga sa bulaklak, kahit walang dahilan. Tama siya. Gabing yon, inilagay ko ang cellphone sa drawer at pinatay. Walang tunog, walang abiso. Sa unang pagkakataon matagal na, hindi ako nakaramdam na naghihintay na isama. Nakaramdam ako na gumagalaw pasulong, hakbang-hakbang. Umalis ang train patungong Florence pagkatapos ng 9:00. Magkatabi kami ni Rosalia sa tahimik na karwahe. Ang mga bagahe namin nasa itaas. Isang paper bag ng croissant sa pagitan. Nagbabasa si Rosalia ng misteryong nobela sa Pranses. Tinitingnan ko ang labas ng bintana. Dumaan ang kanayunan, malambot at ginintuan. Tahi ng ubasan at mga tulog na bayan. Mukha itong pintura na binili noon ng asawa ko sa palengke. Murang frame, pero maganda sa loob. Sabi niya, naalala niya ang mga lugar na hindi niya nakita. Hindi ko naisip na makikita ko rin. Hindi kami nagsalita ng marami. Doon ang ginhawa kay Rosalia. Hindi niya kailangang punuin ang katahimikan. Hindi niya pinipilit ang tanong. Nang bahagyang umuga ang train sa liko, tumingin siya mula sa libro at inabot ang huling croissant ng walang salita. Kinuha ko at ngumiti. Sapat na yon. Binati kami ng Florence ng mainit na hangin at makitid na kalye. Lumang hotel na puno ng charm. Yung may umaingay na elevator at mabibigat na susi na may leather fob. Maliit na balkonahe ang kwarto namin na may tanawin ng pulang bubong at mga labahan na nakasabit sa pagitan ng mga gusali. Gusto kong makita ang Uffizi, sabi ni Rosalia, inilalagay ang bag sa kama. At baka may mamahalin at katawa-tawa na hindi ko nasusuotin. Ginawa namin ang dalawa. Masikip ang museo, pero sulit. Nakaupo sa harap ng Birth of Venus. May lumuwag sa loob ko. Hindi eksaktong pagkamangha, mas parang pagkilala. Yung pakiramdam na hindi laging maingay ang ganda. Minsan tahimik, hindi may iwasan. At hindi mo napapansin na gumagalaw ka hanggang makaramdam ka ng higpit sa lalamunan. Naglakad kami ng maraming oras pagkatapos. Tumigil sa cafe kung saan pinaglaruan ng waiter si Rosalia. At pinaglaruan niya rin. May paraan siya para maging bata nang hindi nagpapanggap. Naiinggit ako. Gabing yon, kumain kami sa maliit na lugar sa lumang pampang ng ilog. Malayo sa karamihan. Pasta na may mantikilya at seje. Pulang alak sa maliit na baso. Mas madali ang tawa. Iba ka na ngayon, sabi ni Rosalia ng mahina. Paano? Mas matangkad ang upo mo, mas kaunti ang tiklop. Hindi ko alam kung paano sumagot, kaya tumango na lang. Mamaya, sa kwarto, tiningnan ko ang cellphone ko ng ugali. 24 missed calls, 14 na mula sa manugang ko, ang iba mula sa anak ko. Hindi ko pinakinggan ang voicemails. Tiningnan ko lang ang mga mensahe. Nasaan ka? Maayos ka ba? May nangyari ba? Tapos isang voice memo. Pagod at maikli ang boses ng anak ko. Nay, tawagan mo kami. Nag-alala ang mga bata. Akala namin nasa bahay ka. Tinitigan ko ang screen. Sinusubukang maramdaman ang galit, lungkot, guilt. Pero ang naramdaman ko ay distansya. Hindi kalupitan, espasyo lang, sapat para huminga. Kinabukasan, natulog ng mahaba si Rosalia. Naglakad ako sa tahimik na bahagi ng bayan.
sumusunod sa ilong kaysa mapa. Nakahanap ng tindahan ng linen skirt at pilak na hikaw. Wala akong binili, pero sinubukan ang dalawa. Sa hapon, sumakay kami ng bus patungong Fisol, pataas sa Burol, malayo sa Ingay, umupo sa ilalim ng puno, at tinitingnan ang lungsod mula sa itaas. Ito, sabi ko, hindi eksaktong ang tanawin. Nawawala to. Tumango si Rosalia na parang alam niya ang ibig sabihin. Pagbalik namin, may isa pang mensahe. Anak ko ulit. Nay, sinadya mo bang i-cancel ang bakasyon namin? Dumating kami sa airport at huwag mo na. Tawagan mo kami. Nag-alala kami. Pinatay ko ang cellphone. Gabing yon, habang naglalakad babalik sa hotel, sinabi ni Rosalia, saan naman tayo susunod? Naisip ko sandali. Lisbon, sabi ko. Matagal ko nang gustong marinig ang fado ng Liv. Ngumiti siya. Tara na. Tinanggap kami ng Lisbon na parang matandang kaibigan. Mainit, medyo magulo. Puno na musika na hindi mo kailangang intindihin para maramdaman. Kumikislap ang sidewalk mula sa ulan kagabi. At kahit ang hangin ay parang humuhuni ng tahimik na paghihimagsik, na parang may alam ang lungsod na nakalimutan ng mundo. Tumira kami sa guest house na may asol na shutter at tile na dingding. Maliit na balkonahe ang kwarto namin na may tanawin ng plaza kung saan naglalaro ng bola ang mga bata sa pagitan ng kalawang na bench. Matagal akong tumayo roon sa unang gabi. Tinitingnan ang araw na lumulubog sa likod ng bubong. Nakikinig sa mga boses sa ibaba. Malambot, mabilis na Portuges na parang hangin sa dahon. Hindi maganda ang pakiramdam ni Rosalia ng araw na yon. Walang seryoso, mababang lagnat lang at masakit na kasukasuan. Wala yon. Itinaboy niya ako. Lumabas ka. Tingnan mo ang lungsod. Pero hindi ako lumabas. Nagdala ako ng tsaa. Umupo sa tabi ng kama niya. Nagbasa ng malakas mula sa libro na binili namin sa Florence. Mabagal, tahimik na hapon. Natulog siya sa kalagitnaan ng talata. Mas mapayapa ang mukha kaysa nakita ko sa mga araw. Naalala ko ang asawa ko sa ospital. Tahimik na paghinga, maliliit na kilos ng pag-aalaga na walang tula, pero mas mahalaga kaysa anumang bagay. Narealize ko noon. Buong buhay ko, inaalagaan ko ang iba. Mga anak, apo, Pablo, kahit ang aso. Pero ito, pag-upo sa tabi ni Rosalia, paghahay ng tsaa, pagsusuri ng temperatura, hindi obligasyon, pagpili ito. Gabing yon, nagluto ako para sa amin. Walang karilagan. Itlog, tinapay, kamatis na binili ko sa corner vendor na ngumiti na parang matagal na kaming magkakilala. Kumain kami sa balkonahe na nakabalot ng shawl. Mas maganda na si Rosalia, bumalik ang kulay, mas malakas ang boses. Salamat, sabi niya pagkatapos kumain. Sa itlog. Sa hindi pag-alis. Hindi ko alam ang sasabihin. Kaya tumango na lang at uminom ng isa pang higop ng tsaa. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng fado. Yung nakakaantig na malungkot na musika na parang galing sa mas matanda kaysa lungkot. May lalaking tumutugtog sa plaza sa ibaba. May bitak ang boses niya, pero hindi mahalaga. Umabot pa rin ang awit sa akin. Tumayo ako sa balkonahe na walang sapatos. Braso nakapaloob sa umagang lamig. At hinayaang tumira ang musika sa buto ko. Paghanda na si Rosalia lumabas, gising na ang lungsod. Naglakad kami ng dahan-dahan. Siya pa rin gumagaling, ako nawawala sa isip. Dumaan kami sa simbahan na bukas ang pinto. Usok ng insenso sa kalye. Hindi ako pumasok. Tinitingnan ko lang ang babaeng nagsindi ng kandila. Lumuhod, at pinagdikit ang palad na parang may hinahawak na marupo. Sa guest house, binuksan ko ang cellphone. 5 bagong mense. Manugang ko ulit. Hindi nakakatuwa to, Elena. Tapos, hindi namin alam kung ano ang sasabihin sa mga bata. At mula sa anak ko. Tapos na ang punto mo. Natapos ba? Hindi ko nga alam kung anong punto ang iniisip nila. Hindi ako nagsalita mula nang iwan nila ako. Pinanood ni Rosalia akong magbasa ng mensahe. Hindi siya nagtanong, nagbuhos lang ng tsaa at inabot sa akin. Gabing yon, nakahanap kami ng fado, bar na nakatago sa pagitan ng 2 eskinita ng labahan. Walang menu, walang turista, locals lang, nagkakaklasing baso, at isang babae na may boses na parang kalawang nasutla. Kumanta siya tungkol sa pangungulila, sa pag-iwan, sa pagbangon. Nakatutok ang mata ko, kakaiba ang tibok ng puso. Hindi para sa akin ang awit, pero naiintindihan ko ang bawat salita. Dumating ang sulat na nakatiklop sa 3. Ipinasok sa ilalim ng pinto ng guest house habang gabi. Walang selyo, walang sobre. Pangalan ko lang sa pamilyar na sulat kamay na nagmamadali. Alam ko bago ko pa kunin. Anak ko. Umupo ako sa gilid ng kama.
Hindi pa nabubuksan ang sulat habang abala si Rosalia sa salamin sa scarf. Hindi siya nagtanong. Nakita niya rin. Tulad ng pagkakita sa pasa sa balat ng iba. Nakikita pero hindi mo hawak. Maingat kong binuksan ang sulat. Maikli lang. 3 maikling talata na may paehong malamig na kagandahang loob na ginagamit niya sa pagpuno ng form. Nay, hindi namin naiintindihan ang ginagawa mo. Naguguluhan ang mga bata. Umiyak si Amelia. Akala namin galit ka lang. Pero ito, iba na to. Kung sinusubukan mong parusahan kami, natapos mo na ang punto mo. Umuwi ka. Mag-usap tayo. Pakiusap, Daniel. Yon lang. Walang paumanhin. Walang pag-amin na iniwan nila ako sa biyahe na pinlano nila ng madali at walang pag-iisip. Pag-aalala lang kung paano tingnan ngayong wala ako, na parang mas nakakahiya ang kawalan ko kaysa nasaktan ako sa pagdanggi nila. Tinupi ko ulit ang sulat, inilagay sa drawer sa tabi ng kama, at tumayo. Lumingon si Rosalia. Almusal ba tayo o iniyakan lang ang mahinang sulat kamay ng nakakadismaya na anak? Tumawa ako. Nagulat ako sa sarili ko. Kumain kami sa courtyard. Sinag ng araw sa ubas sa itaas. Amoy na matamis na tinapay at malakas na kape ang umaga. Nagkwento si Rosalia tungkol sa lokal na tram route. Gusto niyang bisitahin ang Tile Museum. Tumango ako, pero nasa sulat at katahimikan pa rin ang isip ko pagkatapos ng kawalan ko sa buhay nila. Ang totoo, hindi ako umalis para parusahan ang sinuman. Umalis ako dahil tapos na akong humingi ng upuan sa mesa na lalong lumiliit bawat taon. Naging text message na ang kaarawan. Abala ang pista ngayon, baka next year. At ngayon kahit ang bakasyon, ang masasayang, ang pamilya, may tahimik na pag-unawa na hindi na ako kasama. Hindi ako tumigil maging ina o lola. Tumigil lang sila makita ako. Mamaya ng araw na yon, umupo akong mag-isa sa stone wall sa tabing ilog. Dahan-dahang dumadaloy ang mga bangka. Nag-aaway ang mga kalapati sa mga mumo sa paa ko. Nakapatong ang kamay ko sa kandungan. Tahimik tulad ng tubig. Naisip ko si Amelia, 16 na, maliwanag ang mata at sobrang eyeliner. Huling pag-uusap namin, tinanong niya kung paano magprito ng itlog. Tinawag niya akong egg whisperer. Hindi niya alam ang ticket. Hindi niya alam na ako ang nag-cancel ng buong biyahe. Siguro naisip niya na nakalimutan nila akong imbitahan o sinabi kong ayaw ko. Kinuha ko ang cellphone at nagtype ng mensahe. Sweetheart, maayos ako. Naglalakbay ako. Hindi galit, hindi nagtatago. Kailangan ko lang ng langit. Huwag kang mag-alala. Mahal kita. Pinindot ko ang send bago ko pagsisihan. Nakita ko ni Rosalia roon kalahating oras pagkatapos. May dalang-dalawang paper bag. Pastis dinata, sabi niya. Hindi ka makakaalis sa Lisbon nang hindi natikman to. Kumain kami ng tahimik. Tinitingnan ang paghaba ng anino. Gabing yon, lumapit ang manager ng guest house na mukhang nalilito. Emares Elena, sabi niya. Tumawag ang manugang mo. Nag-alala siya. Pinapagsabi niya sa'yo na miss ka ng mga bata. Tumango ako. Salamat. Nagdalawang isip siya. Gusto mo bang tawagan siya? Hindi. Mukhang hindi sigurado siya. Tapos umalis. Matagal akong nakatulog ng gabing yon. Yung tulog na nakukuha mo kapag tapos ka ng maghintay na kailanganin at nagsimulang pumili na maging buo. Sa umaga, ipinakita sa akin ni Rosalia ang 2 schedule ng train. Isa para sa Madrid, isa para sa Seville. Ikaw ang pumili, sabi niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Walang ulap ang langit. Amoy ng inihaw na kastanyas at preno ng bus ang kalye sa ibaba. Buhay sa natural na anyo. Seville, sabi ko. Tingnan natin kung ano pa ang sinabi nilang hindi ko, kaya, dahil matanda na ako. Parang apoy sa buto ang Seville, hindi lang sa init, bagkus sa buhay na pumupintig sa bawat eskinita, bawat bintana, bawat boses sa gabi na sumasalamin sa batong kalye. Hindi lungsod na humihingi ng pahintulot para makita. Matapang, mapagmataas, walang kaumanhin. Dumating kami sa hapon. Nakatago ang hotel sa pagitan ng panaderya at maliit na tindahan ng sapatos na amoy katad at alikabo. Katamtaman ang kwarto, pero ang balkonahe ay may tanawin ng courtyard na may puno ng orange. Ang pabango nito nahahalo sa malayong tunog ng flamenco guitar. Isang tingin lang ni Rosalia sa paligid at sinabi, humingi ng hikaw ang lugar na to. Pumasok siya sa banyo at lumabas ng may pilak na hoop na sumasayaw kapag gumalaw ang ulo niya. Wala akong katulad, pero pinutok ko ang buhok at naglagay ng lipstick. Parehong tubo na natagpuan ko sa ilalim ng bag ko sa Athens. Halos maubos na, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naisip kong bumili ng bago. Gabing yon, lumabas kami ng walang plano. Buhay ang kalye,
hindi sa maingay na paraan ng turista, kundi sa paraan na humihinga ang lumang lungsod pagkatapos ng takip silim. Sinundan namin ang tunog ng palakpak at napadpad sa Courtyard Restaurant, kung saan may maliit na grupo na nagtutugtog ng flamenco. Hindi para sa tip, hindi para sa kamera, kundi para sa isa't isa. Sumayaw ang isang babae, walang ngiti o pose sa mukha. Puno lang ng presensya na matagal ko nang hindi nakita. Parang buhay na buhay siya sa sandaling yon para sa sarili niya nang walang paumanhin. Hindi ko mapigilan ang pagtingin sa kanya. Lumapit si Rosalia at bumulong. Mas matanda pa sa atin yan. Tumingin ako ng mabuti. Siguro mid-negatibo 70s. Malakas ang hagupit ng paa niya sa sahig na parang pangako. Nagpalakpakan ang mga manonood. Hindi ako sumali. Tinitingnan ko lang. Bigla na lang puno ang dibdib. Kinabukasan, binisita namin ang Alcazar. Nagkukwento ang mga dingding sa tile at arko. Naisip ko ang lahat ng kwento na ikinulong ko sa loob ko. Mga taon ng tahimik na pagtitiis, pagtulak pababa ng pagkadismaya para magkaroon ng espasyo sa tungkulin. Naglakad ako sa mga hardin na parang kabilang ako. Walang humarang, walang tumawag sa akin ng "dear" o nag-alok na hawakan ang braso ko na parang marupok ako. At sa unang pagkakataon, hindi ako naramdaman na marupok. Sa hapon, umupo kami sa cave sa ilalim ng striped awning. Lemonade ang ininom ni Rosalia at nagbabasa ng balita sa tablet. Tinitingnan ko ang dumadaang tao. Doon ko nakita ang pamilya. 4 sila, 2 magulang, 2 teenager. Pagod ang tatay. Bahagyang nauna ang nanay. Hawak ang cellphone. May headphone ang babae. May maliit na plastic bag ang lalaki. Dapat hindi ka pansin-pansin, pero ang gupit ng babae, matalim, blonde, masyadong pamilyar. Napahinto ang hininga ko. Hindi siya. Siyempre hindi. Pero sa isang segundo, nakita ko ang silweta ng manugang ko sa estranghera, at tumibay ang dibdib ko. Hindi sa sakit, kundi sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ito. Sa hotel, nakita ko ang mensahe mula kay Amelia. "Lola, nasaan ka na ngayon? Ang ganda ng larawan mo sa Lisbon." Pinakita ko sa art teacher ko. Sabi niya, "Maganda ang mata mo. Pwede ba kitang tawagan Suon?" Ngumiti ako, tapos kumunot ang no. Hindi ko sinend ang larawan. Rosalia, siyempre. Binuksan ko ang gallery ng cellphone. Nandun, ako sa balkonahe sa Lisbon. Isang braso nakapatong sa bakal na rail. Tinitingnan ang kalye. Hindi ko naalala na kinunan niya. Hindi ko naalala na tumayo ako ng ganoon. Pero nandun ako, hindi nagpopose, hindi humihingi ng paumanhin, umiiral lang. Sumagot ako, "Seville na. Mainit at matigas at puno ng magandang ingay. Tawagan kita bukas. Magugustuhan mo rito." Gabing yon, humiga ako at naisip ang lahat ng lugar na hindi ko nakita dahil kailangan may maiwan at magbantay. Ang mga pagkakataon na sinabi ko, "Muna kayo. Ayos lang ako." Kahit hindi ayos. Ang bakasyon na binayaran ko, pero hindi ako inimbita. Ang kasalan na tinulungan kong planuhin, pero nakaupo sa gilid. Pero ngayon nandito ako sa Seville. Suot ang soft cotton nightgown na binili ko sa street vendor na tinawag akong La Senora Valiente, ang matapang na ginang. Ipinikit ko ang mata at hinayaang lumutang ang musika mula sa malayong radyo sa bintana. Bukas, sasayaw ako, hindi para sa iba, para lang maalala na kaya ko. Nagsimula sa tawag na hindi ko sinagot. Tapos isa pa, isa pa. Sa gitna ng umaga, muling sumindi ang screen. "Daniel, anak ko." Paehong pangalan, paehong numero, paehong katahimikan. Nang hayaan kong tumunog hanggang matapos, 26 na tawag sa 2 araw. Isang voicemail pagkatapos ng isa. Wala akong pinakinggan. Hindi na ako galit. Tapos na sa paghingi na marinig. Nakabihis na si Rosalia paglabas ko ng banyo. Malapad na straw, hat at linen dress na lumulutang sa likod niya. "May palengke sa tabing ilog," sabi niya, at gusto kong magtawad. Naglakad kami ng dahan-dahan. Ang sandal ko nagkukuskos sa lumang bato. Dinidilaan ng araw ang batok ko na parang masayahing bata. Buhay ang palengke, hindi pino, hindi curated, totoong buhay. Mga lalaking sumisigaw ng presyo, mga babaeng tumatawa, mga batang tumatakbo sa pagitan ng stall na may madikit na daliri. May lumuwag sa dibdib ko. Parang sinulid na natanggal sa buhol na hindi ko alam na dala ko. Bumili ako ng scarf, dilaw, maliwanag na parang marigold. Hindi kulay na suot ko dati. Pero hinuli nito ang liwanag na parang kabilang sa buhay ko. Habang nagtawad si Rosalia sa basket, umupo ako sa ilalim ng faded umbrella na may malamig na inumin at tiningnan ang mga mensahe. Hindi ko alam bakit. Ugali siguro,
pag-asa siguro. May voice memo, hindi mula kay Daniel ngayon, mula kay Amelia. Malambot at hindi sigurado ang boses niya. Lola, hindi ko alam kung maririnig mo to. Pero gusto ko lang sabihin na miss kita. Nagfre-freaking out sina nanay at tatay. Akala nila sinusubukan mong patunayan ang isang bagay. Pero hindi ko iniisip. Akala ko pagod ka nang iwan. Ako rin, pagod. Anyway, sana ligtas ka. Masaya ka sa laawan. Hindi ko pa nakita ang ganyan mong itsura. Tawagan mo ako, kahit saglit lang. Pinakinggan ko ng 2 beses, tapos isa pa. Yung huling pangungusap ay nagbukas ng isang bagay. Kahit saglit lang. Bumalik ako sa hotel mag-isa habang naghahanap ng olibo, si Rosalia. Umupo ako sa gilid ng kama na may dilaw na scarf sa kandungan. Kinuha ko ang cellphone at tumawag. Sinagot ni Amelia sa pangalawang ring. Lola. Nanginginig ang boses niya. Narinig ko ang ingay sa background. Kumukulo ang kettle, yabag sa tile. Nandito ako, sweetheart. Diyos ko. Hintayin mo. Nagkagulo ang cellphone. Sumara ang pinto, tapos katahimikan. Akala ko talaga nawala ka ng tuluyan. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi nawala, sabi ko. Natagpuan ko lang ang nawala kong bagay. Ano? Ang sarili ko. Tahimik siya sandali. Naiintindihan ko, sabi niya ng mahina. Mas naiintindihan ko kaysa kay nanay at tatay. Naniniwala ako sa kanya. Nag-usap kami ng 15 minuto tungkol sa paaralan. Drawings niya. Lalaking gusto niya, pero hindi siya gusto. Normal na bagay, mahalagang bagay. Tapos tanong niya ng maingat. Babalik ka ba suon? Hindi ko pa alam, sabi ko ng tapat. Pwede ba kitang makita pag bumalik ka? Siyempre, baby. Binaba namin. Mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil naayos ang lahat, kundi dahil may totoong napasa sa amin. At ang totoong katotohanan, laging naglilinis ng hangin. Bumalik si Rosalia na mukhang panalo at may paper bag na puno ng olibo. Tagumpay, sabi niya. Kinain namin sa balkonahe. Nag-apoy ang langit sa paglubog ng araw. Nagsisimula na silang umintindi, sabi ko pagkatapos ng sandali. Sino? Ang pamilya ko. Ngumuya siya ng dahan-dahan, tapos tumango. Matagal na. Hindi ako nakatulog ng mahaba ng gabing yon. Hindi dahil sa pagkabalisa. Dahil sa mas malalim, isang pagbabago, bagong bigat, hindi mabigat, pero matatag. Parang sa wakas nakahanap ng sahig pagkatapos ng matagal na paglutang. Sa umaga, sinuot ko ang dilaw na scarf. Walang dahilan, dahil kaya ko. Malambot at masakit ang Lisbon. Maganda at mabagal ang Florence. Pero ang Seville, binigyan ako ng init at kulog. Niluwag ang bahagi ko na hindi ko alam na nakulong pa rin sa paumanhin. At ngayon, maayos na nakati ang scarf sa lig ko at hawak ang ticket. Sumakay kami ng train patungong Granada. Humuhuni si Rosalia. Hindi siya humuhuni sa umaga. Ano ang okasyon? Tanong ko. Itinaas niya ang kilay. Pupunta tayo sa Alhambra. Humuhuni ako para sa arkitektura. Ngumiti ako, tinupi ang kamay sa kandungan, at tinitingnan ang kanayunan na lumulutang. Mas tahimik ang Granada kaysa inaasahan ko. Hindi walang tunog, igalang lang, na parang alam ng lungsod ang hawak nito at hindi kailangang sumigaw. Makitid ang kalye, parang bulong na ipinapasa sa pagitan ng gusali. Amoy orange at bato ang hangin. Tumira kami sa maliit na inn na pinapatakbo ng lalaking mukhang pagod na tiyo. May tanawin ng bubong at labahan ang kwarto namin. Yung uri ng tanawin na nagsasabi ng katotohanan. Hindi curated, hindi pino, totoong buhay. Gabing yon, umupo ako mag-isa sa terrace habang natutulog si Rosalia. Nag-scroll ako sa mga mensahe, hindi para basahin kung ano ang sabi, kundi para ipaalala sa sarili na kaya kong tingnan nang hindi magre-react. Kakaibang kalayaan yon, ang kakayahang pumili ng katahimikan. Pero isang mensahe ang nakakuha ng pansin. Mula kay Daniel. Isang linya lang. Nay, nawala ba tayo sa'yo? Walang galit, walang guilt. Isang note, pagkilala siguro. Hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ang notebook ko. Binili ko sa Lisbon at hindi pa ako nagsusulat kahit isa. Ngayon, nagsimula ako. Mga bagay na hindi ko sinabi ng malakas. Hindi ako laging pagod. Pagod lang ako sa hindi pagkakita. Tuwing tinawag mo akong old-fashioned, nilunok ko ang pangungusap na dapat sinabi ko. Naalala ko pa kung paano ka tumingin sa edad na 5 nang ibigay mo ang bato mula sa bakuran at tinawag na mahalaga. Huling pagkakataon na binigyan mo ako ng bagay dahil lang. Miss ko ang tinatawag sa pangalan ko. Hindi ako umiyak. Patuloy lang ako sa pagsusulat. Sa umaga, umakyat kami sa Alhambra. Hindi madali.
Matarik ang burol at masakit ang tuhod ko. Pero nagpatuloy ako. Hindi para patunayan, para makita ko mismo. Nandun na. Arko at bukal at ukit na nagpaisip sa akin kung ilang kamay ang nagtrabaho sa batong to. Kung ilang tao ang tumayo sa parehong lugar na nag-iisip. Ganito pala ang hitsura ng ganda kapag walang nagmamadali. Kinunan ako ni Rosalia ng larawan na nakaupo sa bench na napapalibutan ng liwanag at anino. Mukha kang taong naalala ang mahalagang bagay, sabi niya. Naalala ko, sabi ko. Naalala ko na hindi ako kailanman yung naiwan lang. Gabing yon, sa inn, may voice message ako mula kay Amelia. Masikip ang boses niya. Lola, sa tingin ko nagsisimula ng ma-realize ni tatay na may talagang nagbago. Tinanong niya kung may narinig ako mula sayo. Sabi ko, mukhang takot siya. Parang alam niyang hindi sapat ang bulaklak at paumanhin para mawala ang lahat. Sabi ko sa kanya, hindi ka galit. Tapos ka lang. Sana okay yon. Higit pa sa okay. Perpekto. Sumagot ako ng larawan na kinuha ni Rosalia kaninang umaga. Ako na nakatayo sa tuktok ng burol, kamay sa baywang, ang alhambra sa likod, kalmado ang mukha ko. Walang caption, larawan lang. Sumagot siya ng heart at wala ng iba. Sapat na yon. Isinara ko ang cellphone, humiga sa kama, at tinitingnan ang ceiling fan na dahan-dahang umiikot sa itaas ko. Bukas, patungo kami sa baybayin. Gusto ni Rosalia makita ulit ang dagat. Sabi ko, hindi dahil kailangan ko ang tanawin, kundi dahil may espasyo na ako para gustuhin ang isang bagay ulit. Maaga kaming sumakay ng bus patungong Cadiz. Sabi ni Rosalia, gumaganda ang hangin sa dagat sa baga at postura niya. Sa tingin ko, gusto niya lang kung paano nagkakabuhol ang buhok niya sa hangin at nagpaparamdam na mahirap pigilan. Mahaba ang biyahe, matigas ang upuan, pero hindi ako nagrereklamo. Tinitingnan ko ang patag at lumalawak na tanawin. Ubasan na nagiging scrub at asinang lesyan hanggang sa lumitaw ang baybayin na malawak, asol, at humihinga. Nakahanap kami ng guest house malapit sa lumang daungan. Amoy asin at lumang kahoy ang kuwarto. Mula sa balkonahe, makikita ang mga bangkang pandagat na dumarating sa takipsilim. Ang mga lambat na parang pagod na pangako. Matagal akong tumayo roon, isang kamay sa railing, hinila ng hangin ang manggas ko. Gabing yon, naglakad kami sa beach. Mas tahimik kaysa inaasahan ko. Hindi dramatik ang alon, matatag lang, matiyaga. Kinuha ni Rosalia ang isang piraso ng sea glass at inilagay sa bulsa. Naglakad ako ng walang sapatos. Hinayaang kagatin ng malamig na tubig ang daliri ko. May mag-asawa sa malapit, mas matanda pa sa amin. Magkahawak kamay na parang teenager. Walang salita, naglalakad lang. Magkadikit ang daliri na parang sagot sa tanong na hindi na kailangan itanong. Umupo ako sa mababang bato at tinitingnan ang araw na natutunaw sa abot-tanaw. Sa likod ko, humuhuni ulit si Rosalia. Paihong awitin mula sa train patungong Granada. Lumulutang ito sa hangin at nahahalo sa sigaw ng mga ibon. Nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Hindi ako gumalaw, matagal, pero sa wakas kinuha ko. Daniel ulit. Pakiusap, iparinig mo lang ang boses mo. Tinitigan ko ang screen. Tapos binuksan ang voice memo API at pinindot ang record. Walang script, walang ensayo. Nagsalita lang ako. Daniel, hindi ako galit, pero nagbago ako. Karamihan ng buhay ko, naghintay ako na tawagin, kailanganin, makita. Minsan. Pero kadalasan background lang ako sa buhay ninyo. Hindi ko sinasabi, to para magilty ka. Sinasabi ko dahil totoo. Mahal kita palagi. Pero hindi ako babalik sa papel na ibinigay mo sa akin. Kung gusto mo ako sa buhay mo, hindi bilang backup plan o yaya o pangalan sa emergency contact. Kailangan bilang tao. Buong tao. Sana naiintindihan mo. Magandang gabi. Pinindot ko ang send. Bumulong ang dagat ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pagbalik ko sa guest house, nagbabasa si Rosalia sa ilaw ng lampara. Tumingin siya. Sinend mo. Tumango ako. Isinara niya ang libro. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang sa wakas nasabi ko ang bagay na nilunok ko sa 20 taon. Ngumiti siya. Matagal na. Gabing yon, napanaginipan ko ang isang halway. Walang katapusan. May mga saradong pinto sa gilid. Naglakad ako ng dahan-dahan. Walang sapatos. Daliri ko hinahaplos ang bawat handle. At isa-isa, nagbukas ang mga pinto sa likod ko. Hindi ako lumingon. Sa umaga, walang sagot mula kay Daniel. Pero may isa pang mensahe mula kay Amelia. Laawan. Gumuhit siya. Ako sa beach, scarf sa lig, buhok na hinahangin. Ang caption, mukha siyang naalala kung sino siya.
Tinitigan ko ng matagal. Tapos lumingon kay Rosalia. Sasayaw tayo ngayong gabi. Kumunot ang noo niya. Sayaw. Kayanin ba ng tuhod mo? Ngumiti ako. Matututo sila. Hindi para sa amin ang bar. Hindi talaga. Puno ito ng enerhiya na masyadong bata. Masyadong mabilis. Masyadong sigurado sa sariling bagong bagay. Dating bodega malapit sa daungan. Dim lights, malakas na bass, at amoy pabango, pawis, at ibang bagay na nakadikit sa dingding na parang muling ginamit na kasaysayan. Pero pumunta pa rin kami. Suot ulit ni Rosalia ang pilak na hoop. Buhok na kalabas. Tumpak ang lipstick. Suot ko ang dilaw na scarf. Hindi na nakatali sa lig. Itinali ko sa buhok na parang laso na pinaghirapan ko. Simple ang damit ko, soft cotton, luma pero malinis. Hindi sumisigaw ng pansin. Hindi kailangan. Hindi kami mukhang kabilang. Pero hindi rin naging mabuti sa akin ang pagkakabilang. Nakahanap kami ng mesa sa likod. Hindi flamenco ang musika. Mas bago, may biyet na dumarating sa ilalim ng balat at nagpapagalaw ng paa bago mo mapansin. Puno ang dance floor. Mga batang mag-asawa, middle-aged na turista. Ilang lokal na sumasayaw na parang may utang ang ritmo sa kanila. Uminom si Rosalia at tumapik ang paa. Tinitingnan ko ang mga sumasayaw, kung paano gumalaw, tumawa, kung paano may ilan na nagkakamali sa biyat, pero hindi sila nagmamalasakit. Isang lalaki sa 60s na may baluktot na bigote at luma na sapatos ang nagpaikot sa babaeng katulad ko ang edad. At ngumiti silang pareho na parang tanga. May nagbago sa loob ko. Pupunta ako, sabi ko. Tumingin si Rosalia. Saan? Doon. Kumunot ang noo niya. Mag-isa. Tumayo ako, inayos ang scarf sa buhok, at naglakad sa dance floor. Hindi ako naghintay ng partner. Hindi naghintay ng pahintulot. Nagsimula lang akong gumalaw. Sa una, kakaiba. Parang hiniram ang katawan ng iba. Matigas ang paa, hindi sigurado, mababaw ang hininga. Pero hinila ko ng biyet, at nahulog ang mga taon na parang alikabok sa lumang koot. Sumayaw ako, hindi maganda, hindi marunong, pero buo. Dumaan ang isang batang lalaki at ngumiti. Hindi nanlalait, totoong ngiti. Nag-alok ng kamay. Kinuha ko sandali, umikot isang beses, tumawa, tapos binawyan. Hindi ko kailangan siyang magdala ng ritmo. May sarili ako. Sumali si Rosalia pagkatapos. Sumayaw kami na parang magkaklase sa reunion. Awkward, hinihingal, masaya. Nanatili kami ng 2 oras, tapos 3. Pagbalik namin sa guest house na walang sapatos at namumula, bumagsak kami sa kama na parang teenager na nagtatago. Hindi responsible yon, sabi ni Rosalia, hinihingal. Alam ko. Nagustuhan ko. Alam ko. Humiga kami ng tahimik, hinuhuli ang hininga. Masakit ang tuhod ko. Magagalit ang likod ko bukas, pero ang dibdib ko, bukas na bukas. Bago ako makatulog, tiningnan ko ang cellphone. Walang sagot pa rin mula kay Daniel. Hindi ako nadismaya dahil may isa pang mensahe mula kay Amelia. Hindi alam ni tatay kung paano sasagot sa'yo. Paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe mo. Pinrint niya. Nasa kitchen table. Hindi niya hinawakan buong araw. Akala ni nanay na wala ang isip mo. Sabi ko, baka nahanap mo na. Miss kita. Proud ako sa'yo. Hindi ko pa nasabi ito, pero proud ako. Tinitigan ko ang mga salita niya. Simple, tahimik, totoong. Sumagot ako, miss kita rin. Sabihin mo sa tatay mo na hindi niya kailangang sumagot agad. May oras ang ilang katotohanan para tumama. Sumagot siya ng isang emoji, maliit na angkla. Natawa ako. Inilagay ko ang cellphone at tinitingnan ang kisam. Dahan-dahang umiikot ang ventilador. Hinihiwa ang hangin sa mabagal na pagliko. Naisip ko ang dance floor. Ang sandali na binawyan ko. Kung paano hindi ako gumawa ng ekstraordinaryo. Hindi ako umakyat ng bundok o natuto ng bagong wika o nagkaroon ng pag-ibig. Pero nakuha ko ulit ang isang bagay. Ang kagalakan ko. At sa 72, parang radikal yon. Natulog ako na may masakit na paa, pagod na kalamnan, at puso na sa wakas ay parang akin ulit. Umalis kami sa Cadiz sa madaling araw. Natulog si Rosalia sa karamihan ng biyahe. Ulo sa bintana, braso nakakross na parang babaeng maraming nasakyan na tren para mag-alala sa ginhawa. Hindi ako natulog. Tinitingnan ko ang liwanag na gumagalaw sa bukid. Pinapanood ang mga bayan na dumadaan. Mga pangalan na hindi ko naalala. Mga lugar na hindi ko nababalikan. Hindi ako restless. Naghahanda ako. Barcelona ang huling hinto namin. Hindi namin sinabi ng malakas, pero alam namin. Sapat na ang nakita namin para malaman kung kailan magtatapos ang biyahe.
Kapag ang momentum na nagtutulak sa iyo pasulong ay nagiging tahimik na, naninirahan. Dumating kami sa hapon at sumakay ng taxi, patungong tahimik na kalye malapit sa Elborn. Maliit ang hotel, simple ang kwarto, pero malambot ang kama, at maluwag ang bintana. Nag-unpack kami ng tahimik. Mamaya, naglakad kami, hindi malayo, sapat lang para maramdaman ang lungsod sa paa. Naalala ko ang sinabi ng apo ko noon. Parang itinayo ang Barcelona nang gustong magpinta gamit ang gusali. Tama siya. Ang gawa ng Diyos ay sumilip sa sulok na parang kalokohan sa bato. Matapang ang kulay, imposible ang hugis. Mas nagustuhan ko kaysa inaasahan. Nag-dinner kami sa maliit na cafe na nakatago sa pagitan ng dalawang bookstore. Nag-order ako ng isda. Si Rosalia, sopas. Wala kaming natapos sa alak. Magaan ang usapan, magkakalat, parang mahinang hangin. Panahon, oras ng tren, sapatos, pero sa ilalim, ibang agos. Sa tingin ko, naramdaman namin ang katapusan bago pa ito dumating. Gabing yon, sa hotel, umupo ako sa balkonahe na may shawl sa balikat at notebook sa kandungan. Mas mahaba na ang listahan. Mga bagay na hindi ko sinabi ng malakas. Page 3. Akala ko kung sapat ang ibinigay ko, pananatilihin nila ako malapit. Pero ang pag-ibig na binili sa sakripisyo ay laging pinakamaliit. Hindi ako nag-alala sa pagtanda. Nag-alala ako sa pagiging hindi pinansin. 50 taon bago ko na-realize na ang katahimikan ay hindi laging lakas. Minsan, takot lang na nakasuot ng pasensya. Hindi ko pinagsisisihan ang inang naging ako. Pinagsisisihan ko ang nawala ako para maging siya. Isinara ko ang notebook. Nag-vibrate ang cellphone ko. Hindi si Daniel. Hindi si Amelia. Manugang ko. Laura. Mas mahaba ang mensahe kaysa dati. Elena. Nag-usap kami lahat. Hindi na alam ni Daniel kung paano kakausapin. Akala niya mali ang sasabihin niya. Sabi ko sa kanya, mas mahalaga ang pakikinig. Hindi namin sinadyang iwan ka. Alam kong hindi yon nag-ayos ng lahat. Pero totoo yon. Pinlano namin ang biyahe na mas madali para sa mga bata. Sinabi namin sa sarili na mas komportable ka sa bahay. Kasinungalingan yon. Natakot kami sa edad mo. Hindi dahil sa limitasyon mo, kundi dahil nagpapaalala ito sa amin ng sa amin. Pasensya na. Pasensya na ako. Kung magdesisyon kang umuwi, gusto naming magsimula ulit. Walang inaasahan. Ikaw lang bilang ikaw. Hindi ako umiyak, pero matagal akong nakaupo ng walang galaw. Hindi yon ang paumanhin na nagbubura ng anumang bagay. Simula lang yon. Kinabukasan, nakita ako ni Rosalia na nag-e-empek. Itinaas niya ang kilay. Uwi na. Tumango ako. Sigurado ka. Uminom siya ng tsaa. Matagal na para itapon mo ang huling suntok. Tumawa ako. Hindi suntok. Mas parang binuksan ang pinto. Umalis si Rosalia 2 araw pagkatapos. Nagyakapan kami sa istasyon. Walang paalam. Soon lang. Gabing yon, mag-isa sa kwarto. Nag-order ako ng huling baso ng alak mula sa bar sa ibaba at umupo sa bintana. Nasa mesa ang scarf ko. Sa pinto ang sapatos ko. Hindi ako nakaramdam na tapos, pero puno. Bukas, bibili ako ng ticket. Hindi pa balik sa bahay na sinabi nilang bantayan, kundi sa buhay na sa wakas pinili kong balikan sa sarili kong paraan. Mas parang pausa ang airport kaysa paalam. Hindi ako nag-iiwan ng bagay. Nagdadala ako ng isang bagay pabalik. Sarili ko, siguro. O kung ano ang natira pagkatapos ng mga dekada ng paghihintay sa katahimikan. Tahimik ang flight. Hindi ako nanood ng movie. Hindi nagbasa. Umupo lang ako sa tunog na makina sa isip ko. Tinitingnan ang lupa sa ibaba na lumiliit, patag, nawawala. Paglanding, walang naghihintay. Hindi ko inaasahan. Mas makapal ang hangin dito, mas malabo ang langit. Amoy damp grass at sobrang dilig na bakod. Pamilyar na uri ng nakalimutan. Sumakay ako ng taxi. Bata at madaldal ang driver. Maikli ang sagot ko at tinitingnan ang labas ng bintana. Dumadaan ang kalye na parang alaala na hindi ko hiniling. Ang panaderya kung saan ko dinala si Amelia noon. Ang park kung saan nabali ang braso ni Daniel sa Monkey Bars. Ang botika kung saan kami ni Laura minsan magkatabi bumili ng ubo, na gamot at pregnancy test. Hindi masamang alaala. Malayo lang ngayon. Parang sulat kamay ng iba sa lumang libro. Eksakto pa rin ang bahay ko nang iniwan ko. Dinilig ni Carla ang mga halaman. Malinis ang porch. Madaling umikot ang susi sa lock. Sa loob, humihinga ang lahat. Naglakad ako mula kwarto hanggang kwarto. Hinahawakan ang mga bagay. Gilid ng sofa, sira na ceramic bowl sa mesa. Larawan ni Pablo sa fireplace.
Walang gumalaw, pero lahat nagbago. Hindi ko agad in-unpack. Nagluto ako ng tsaa. Umupo sa kitchen table na bukas ang bintana. Hinayaang humaba ang katahimikan. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Amelia. Umuwi ka na. Sumagot ako. 10 minuto pagkatapos. Pwede ba akong dumaan? Hindi ako nagdalawang isip. Bukas ang pinto. Dumating siya sa loob ng 20 minuto. Walang seremonya, walang talumpati. Mahaba at tahimik na yakap lang na nagsasabi ng higit kaysa sa amin. Umupo siya sa harap ko. Backpack pa rin sa balikat. Mas matanda ang itsura niya kaysa nang umalis ako. Hindi sa edad, sa pag-unawa. Nagustuhan ko ang listahan mo, sabi niya. Kumunot ang noo ko. Listahan ko. Ngumiti siya. Naiwan mo ang notebook mo sa isa sa mga larawan. Binasa ko. Bahagi lang. Hindi ako nakaramdam na exposed. Nakaramdam ako na nakita. Gumagawa rin ako, sabi niya, kinuha sa bag. Pinatulan mo ako. Binigay niya ang maliit na spiral notebook. Sa unang pahina, mga bagay na ayaw kong manahin ng tahimik. Ang paniniwala na lumalaki ang babae sa pagnanasa. Ang ideya na pagtanda ay pagbaba. Ang ugali ng pagsasabi ng, ayos lang, kapag hindi. Ang katahimikan pagkatapos sabihin na sobra ka. Ang hiya na ipinapasa na parang kasangkapan. Binasa ko lahat. Tapos tumingin ako sa kanya. Ito na babae na nanood sa akin na nawala at bumalik. Magiging maayos ka. Sabi ko. Tumango siya. Dahil ikaw. Nag-usap kami ng maraming oras tungkol sa art school. Boyfriend niya. Paano pa rin sumisigaw ang nanay niya kapag kinakabahan. Sa isang punto, hinawakan ko ang kamay niya. Alam mo, sabi ko, hindi pa tumatawag ang tatay mo. Tumingin siya pababa. Takot siya. Sayo. Sa kung ano ka na. Sa kung ano ang hindi niya pinayagang makita noon. Hindi ako sumagot. Tumunog ang doorbell. Tumingin si Amelia. Sila yon. Hindi ako gumalaw. Ako ang kukunin. Sabi niya ng mahinahon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Muffled voices. Tapos katahimikan. Tapos si Daniel. Pumasok siya sa kusina na parang banal na lugar. Pagod at mas matanda ang mukha. Tumingin siya sa akin na naghihintay ng pahintulot magsalita. Gusto ko sanang mag-isa. Sabi niya. Pero pinilit ni Laura. Lumitaw si Laura sa likod niya. Magkadikit ang kamay. Walang make-up, walang postura, totoong. Hindi namin alam kung paano magsimula, sabi niya. Tumayo ako. Nagsimula na kayo, sagot ko. Dumating kayo. Tumagal si Daniel ng hakbang pasulong. Ayaw kong mawala ka. Hindi mo nawala, sabi ko. Tumigil ka lang makita ako. Tumango siya. Pasensya na. Hindi malaki, hindi makata. Tapos natapat. Sapat na yon. May tsaa ako, sabi ko. May natira pa sa pot. Umupo sila. Hindi bilang may-ari ng espasyo. Hindi bilang humihingi ng paumanhin na parang pabor. Kundi bilang mga taong sa wakas na realize na hindi sa kanila ang upuan sa mesa ng default. Kailangan kitain. Hindi sila nagtagal, 1 oras, baka kulang. Sapat para sa awkward na higop ng tsaa. Sobrang katahimikan. At tahimik na pagbuo ng bagong hugis sa amin. Hindi ko minadali. Hindi ko pinakinis ang magaspang. Hinayaan kong maramdaman nila ang katahimikan na tinitirhan ko sa maraming taon. Hinayaan kong maupo sila roon sandali. Mas nagkwento si Laura kaysa kay Daniel. Lagi na. Pero sa pagkakataon na to, mas kaunti ang katiyakan sa boses niya. Mas maraming pakikinig sa pagitan ng mga pangungusa. Tinanong niya tungkol sa biyahe ko, mga lugar, pagkain, tao. Binigyan ko siya ng piraso. Hindi ang buo. Hindi pa niya deserve ang buo. Hindi pa. Pag-alis nila, nagtagal si Daniel sa pinto. Pwede ba? Nagsimula siya, tapos tumigil. Gusto mo bang mag-dinner minsan? Hindi malaking gathering. Tayo lang, ikaw at ako. Hindi ako nagsabi ng, pero hindi rin hindi. Mukhang nabalisa siya roon. Pag-aalis nila, tahimik ulit ang bahay, pero hindi paehong katahimikan. Hindi yung brittle na nababasag kapag huminga ka ng malakas. Mas malambot na hush. Pahinga bago magsimula ang bagong linya. Gabing yon, umupo ako sa porch na may kumot sa kandungan. Bukas ang notebook ulit. Hindi ako nagdagdag sa Barcelona. Sa tingin ko, alam ng bahagi ko na kailangan ko ng espasyo para sa homecoming na to. Mga bagay na alam ko na, isinulat ko sa itaas ng bagong pahina. Hindi napapansin ng tao ang katahimikan mo hanggang magastos nila ito. Ang pag-alis ay hindi pareho ng pagtakas. Pwede ka pang magsimula ulit sa 72. Hindi kailangang ipasok ang ilang pinto. Isarado lang ng mahinahon pero matatag. Hindi nawawala ang boses mo.
Naghihintay lang ito na tumigil kang humingi ng pahintulot. Huminto ako, tinapik ang ballpen sa papel, tapos idinagdag, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para sa hininga mo. Isinara ko ang notebook, inilagay sa side table, at huminga ng pabango ng night jasmine. Dumaan si Amelia kinabukasan. Walang paunawa, walang dahilan. Pumasok lang, tinanggal ang sapatos, at humiga sa sofa na parang dati nang maliit siya. May desisyon ako, sabi niya. Mag-a-apply ako sa program sa Berlin. Tumingin ako sa kanya. Kinakabahan ang mata niya, pero matatag. Alam kong malayo, sabi niya. At nag-freaking out na si nanay. Pero kailangan ko to. Kailangan kong pumunta. Hindi ako nag-react. Dapat, sabi ko. Kumunot ang noo niya. Talaga. Huwag kang maghintay ng pahintulot, sabi ko. Mawawala ang buhay mo. Dahan-dahan, malawak ang ngiti niya. Alam kong may intindihan mo. Nanatili siya ng maraming oras. Nagluto kami ng sopas. Nagkwento tungkol sa libro. Tinanong niya tungkol kay Rosalia. Tumawa nang sabihin kong sumayaw kami hanggang mapagod ang binti. Legend ka na, sabi niya, ng asar. Hindi, sabi ko. Sa wakas ako na. Bago siya umalis, binigay niya ang maliit na sobre. Sa loob, drawing, parehong beach sa Cadiz. Pero may bagong figura sa gilid ng tubig. Ako, bukas ang braso, ulo nakahilig sa dagat. Sa ibaba, isinulat niya, hindi siya bumalik ng pareho, at yon ang punto. Tumingin ako sa kanya. Shrug siya. Ipapa-frame ko. Pag-alis niya, inilagay ko sa tabi ng larawan ni Pablo sa mantle. May intindihan niya. Kinabukasan, dumating ang sulat, totoong papel, asul na tinta. Sulat kamay ni Daniel. Sabi, Nay, salamat at sa pagpapahintulot naming umupo sa katahimikan. Nakita ko na, hindi ko inaasahan na mapapatawad, pero gusto kong subukan. Hindi para burahin ang anumang bagay, kundi para buuin ang mas maganda, kung gusto mo. Walang deklarasyon, walang pangako. Lalaking natututong magsalita ng iba sa babaeng nagpalaki sa kanya. Tinupi ko ang sulat. Hindi pa ako sumagot. Hindi pa. Ang ilang katahimikan ay hindi dapat punuin. Dapat igalang. Hindi ako agad pumunta sa dinner. Hinayaan kong umupo ang imbitasyon. Dumaan ang mga araw. 1 linggo. Dinilig ko ang sariling halaman. Nagluto para sa sarili. Naglakad sa umaga. Hindi para parusahan ang sinuman. Hindi dahil gusto kong mag-alala sila. Kundi dahil kailangan kong maramdaman ang hugis ng buhay ko nang wala sila. At mabuti ang hugis na yon. Hindi maingay, hindi dramatic, matatag, marangal, akin. Sumulat si Rosalia ng postcard mula sa Marseilles. Akala pa rin nila balo ako na may lihim na mana. Isinulat niya. Hayaan mo. Sa likod, sketch ng 2 babaeng sumasayaw sa bar. Isa may dilaw na scarf, braso nakataas. Tumawa ako nang makita. Ipinaframe, inilagay sa bintana ng kusina. Isang umaga, tinawagan ko si Daniel. Linggo, sabi ko, 5:00, dadalhin ko ang dessert. Nagulat siya, nagpasalamat, maingat, na dapat. Pagdating ko sa bahay nila, binuksan ni Laura ang pinto. Hindi siya ngumiti ng mabilis, hindi yumakap, lumayo lang at sabi, pasok ka. Naglakad ako sa mga kwarto na parang bisita. Hindi na parang dating nandito ako bawat linggo. May bagong art sa dingding. Inayos ang muebles. Iba na ang hangin. Hindi ako nasaktan. Patuloy silang nabubuhay. Ako rin. Nakaupo na si Amelia sa mesa. Tumayo siya at hinalikan ang pisngi ko. Gumawa ako ng salad. Bulong niya na parang lihim natin. Huwag sabihin kay nanay kung pangit. Umupo ako. Ayos ang dinner. Si Bill, medyo stiff. Nagtanong si Daniel. Nag-alok ng seconds si Laura. Nagbiro si Amelia. Simple ang sagot ko. Mas nakinig ako kaysa magsalita. Pinanood ko kung paano tumingin si Daniel sa akin na parang naghahanap ng bitak sa dingding. Sa dulo, nilinaw niya ang lalamunan. Binasa ko ang notebook mo. Tumingin ako sa kanya. Anong notebook? Yung nasa counter sa larawan. Pinakita ni Amelia. Itinaas ko ang kilay. Pinakita niya sa'yo. Sabi niyang importante. Nakita ko ang hindi mo sinasabi. Parang kanya yon. Nagdalawang isip siya, tapos idinagdag, masakit. Mabuti, sabi ko. Nagulat siya. Mabuti, ulit ko. Dahil nangangahulugan na narinig mo na ako. Tumango siya ng dahan-dahan. Narinig ko. Nilinaw ni Laura ang lalamunan. Nag-usap kami ng marami, at gusto naming gumawa ng mas mabuti. Hindi ako nandito para sa pangako, sabi ko. Nandito ako para tingnan kung natututo kayo. Tumango silang pareho.
Inilabas ko ang dessert. Lemon tart, hindi masyadong matamis, sapat ang asim para gisingin ang bibig. Kumain kami ng tahimik sandali. Tapos sinabi ni Amelia, gusto kong magbasa ng isang bagay. Kinuha niya ang nakatiklop na papel sa bulsa. Sarili niyang listahan na. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Mga bagay na gusto kong tandaan. Tinuruan ako ng lola ko na ang tahimik na paglaho ay mabagal na uri ng kamatayan. Na ang pagiging malambot ay hindi pareho ng pagiging tahimik. Na hindi utang ng babae ang enerhiya sa ginhawa ng iba. Na ang pag-ibig sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagiging maliit para sa kanila. Na okay na lumaki sa upuan mo sa mesa at humingi ng bago. Napikit ako ng mahigpit. Walang nagsalita ng matagal. Sa wakas, tumayo si Laura. Nagsimulang magligpit ng pinggan. Tinulungan ni Daniel. Nagbuhos si Amelia ng tsaa, at umupo ako, kamay sa kandungan, pinapanood ang pagbukas ng katahimikan. Hindi ang uri na hindi komportable, kundi ang uri na kitain. Ang uri na ibinabahagi kapag natututo na ang mga tao kung paano maghawak ng tapat. Pag-alis ko, hinatid ako ni Daniel sa pinto. Nagdalawang isip siya bago magsalita. Alam kong matagal, sabi niya. May oras ako, sagot ko. Tapos kinuha ko sa bag ang manipis na sobre at inabot sa kanya. Ano to? Kopya ng ticket, yung nakansel ko. Tinitigan niya. Pinanatili ko, sabi ko, hindi sa galit, sa katotohanan. Para hindi natin kalimutan kung gaano kadali akong burahin. Hindi niya binuksan ang sobre. Tumango lang at inilagay sa bulsa. Hindi kami nagyakapan. Pero malapit kami na parang mga taong baka balang araw magkaunawaan nang hindi na kailangang ipaliwanag ang bawat pasa. Sa bahay, naghubad ako ng dahan-dahan. Tinanggal ang hikaw, tinupi ang scarf. Tumayo ako sa salamin, pinag-aralan ang mukha ko. Mas matanda, pero hindi pagod. Mas matalino, pero hindi malamig. May mga linya na hindi noon, pero hindi bitak. Mga daan, mga ugat na ibinalik ko sa sarili. Bago matulog, nagsulat ako ng huling pahina. Mga bagay na hindi ko na pinagsisisihan. Pagkakaroon ng espasyo, pagkakaroon ng higit, pagsasabi ng hindi, pag-alis ng tahimik, pagbabalik ng mas malakas. At sa ibaba, sa maliit na sulat, hindi ako kailanman masyadong matanda. Hindi lang ako tinanong kung nananaginip pa rin ako. Ngayon, hindi na ako naghihintay na tanungin. Pumupunta na ako.